Pakiramdam ng hirap. Alam mo yung pakiramdam ng desperado, nang nangangailangan ka ng tulong, nangangailangan ka ng someone na aagapay sa'yo. So, ngayon pong araw na ito, ang atin pong pag-uusapan ay mahabag ang kinahabagan. Sabihin nga natin, mahabag ang kinahabagan. So, pag-usapan po natin, the power of compassion. Kasi naniniwala po ako, sino po dito naniniwala ka na ikaw ay kinahabagan lang din ni Lord? Amen. Wala po ni isa man sa atin dito makakapagmalaki na, ay kaya ako nararanasan to kasi guwapo ako, or maganda ako, or magaling ako, or talented ako, or kaya ako nararanasan ng lahat ng to kasi ganito lang talaga ako. Hindi po, wala ni isa man sa atin. Kahit anong guwapo niyang katabi mo, tingnan mo nga po yung katabi mo, mag-i-amen ka ba? Or anong ganda ng katabi mo? Anong fresh niyan? Or kahit anong bango niyan, kahit di yan naligo, hindi po yan makakapagmalaki sa harapan ng Panginoon kasi kinahabagan lang din po yan. Sabi mo sa kanila mo, kinahabagan lang ako. Hindi po kinabagan ha? Kinahabagan. Meaning po ng kinahabagan, naranasan mo lang din yung habag na libre pong ipinagkakaloob ng Panginoon. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa Lucas 10. Lucas 10, verse 25 onwards. Lucas chapter 10. So, ito po ay istorya ng Good Samaritan. Familiar po ba kayo sa Good Samaritan? Ako po'y bata pa, narinig ko na po yung Good Samaritan kasi ang alam ko po noon, may foundation ata na Good Samaritan. Tapos, nanonood ako sa GMA, nababanggit yung Good Samaritan. So, hindi ko naiintindihan ano yung Good Samaritan. Yung Samaritan po, siya po isang tao na bida po sa istorya na ito na kinuwento po ni Jesus. Tingnan po natin, verse 25. At may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin. Yung dalubhasa sa kautusan po na ito, siya po yung tinatawag na Jewish lawyer. Ibig sabihin, kabisado niya po yung Word of God, alam niya po yung lahat ng mga nakasulat dyan. Siya po ay tagapagtanggol ng pananampalataya nung panahon na yon. May bagong sulpot. Ang sulpot po na yon si Jesus. Biglang nagpipreach, parang kabisado niya ang lahat. So gustong subukin ng Jewish lawyer na ito ang ating Panginoon. Ang sabi niya, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Gusto niya lang i-test. Ano nga ba? Alam kaya nito talaga ang sinasabi niya? So, sumagot po si Jesus, verse 26, sinabi niya sa kanya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nabasa mo? Binalik ang tanong. So, sumagot nga po yung Jewish lawyer, at sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tama po ba ang sagot ng lalaki? Tama. Actually, sabi po ni Jesus, ito daw yung top 2 na greatest commandments. Nung binabasa ko po ito kahapon, sabi ko, grabe, alam nga, parang ang dami-daming commandments, pero yung Jewish lawyer na ito, sa sobrang galing niya nga po, kabisado niya ang Word of God, alam niya yung pinakadakilang mga kautusan. So, swak po yung sagot niya, kaya sabi po ni Jesus sa verse 28, sinabi niya sa kanya, tumpak ang sagot mo, gawin mo ito, at mabubuhay ka. So, sabi po ni Lord, tama yung sagot mo. Pamuhay mo lang yan at magkakaroon ka nga ng kaligtasan pag ginawa mong priority si Lord at minahal mo ang iyong kapwa. Meron pong lumang storya na meron pong dalawang batang nag-uusap. Sabi nila, anong pangarap mo paglaki? Gusto kong maging doktor para magiging manggagamot ako ng mga kapwa ko na mahirap. Sabi nung isa, ikaw, anong pangarap mo? Gusto kong maging teacher para matulungan ko makapag-impart ako ng knowledge sa aking kapwa. Tinanong yung isa, yung pangatlo, sabi niya, ikaw anong pangarap mo? Gusto kong maging kapwa para ako yung tutulungan nyo at ako yung tuturuan nyo. So, sino po dito gusto mo maging kapwa? Sabi po dito, sumagot, tayo po, gusto po natin yung part na tayo po yung tinutulungan, pero actually makikita po natin dito, yung essence na sinasabi ni Lord na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Tingnan niyo po ang tanong nitong lalaki. Subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili, gusto niyang ipagbida yung kanyang mga nagagawa, at gusto rin niya na mapatunayan na sinusunod nga niya ang kautusan sa harapan ng Panginoon. Tingnan niyo po ang tanong niya.
At sino ang aking kapwa? Taas mo ang kamay ng kapwa dito. Ang tanong po ng lalaki, sino ang aking kapwa? Kasi gusto niyang mapatunayan, tama ba na ito yung mga tinutulungan ko? Tama ba yung pakikitungo ko sa mga tao? Or gusto niya makita na nasusunod niya talaga yung kautusan? Ito po sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Nakuha ba yung picture sa atin pong media? May picture dyan na nasa taas po. Kung wala, kasalanan ko po. Pero kung meron, paki-flash po natin. So yung way po, mula po sa Jerusalem papuntang Jericho, tinatawag po itong Bloody Way. Sabihin nga po natin, Bloody Way. Kaya po Bloody Way yung tawag kasi marami po ditong pinapatay, marami po ditong sinasalvage kasi yung Jericho po ay lugar na mayaman. Lugar po ito na masagana kasi uso po doon yung farming at marami po doon harvest. Kung naalala nyo po, isang tax collector, sino pong kilala yung tax collector sa Bible? Matthew, sino pa? Si Zacchaeus. Si Zacchaeus po, siya po noon ay nasa Jericho. Alam niyo po kung bakit favorite po ng tax collector yung Jericho? Kasi mayaman po yung lugar na yun at marami silang mahuhuthot. Si Zacchaeus po ay puno po na tax collector. Ngayon, from Jerusalem papuntang Jericho, yun po ay religious center din po kasi nga po, marami pong nagpupugad doon dahil mayaman po yung lugar. Ngayon, dahil marami pong lumalagpas na mga tao from Jerusalem to Jericho, marami din po sa lugar po na ito, yan po yung tinatawag na Bloody Way, ganyan po ang itsura ng dinadaanan mula Jericho papuntang Jerusalem. Mainit, maraming mga kuweba, maraming mga taguan, kaya favorite po ito ng mga tulisan. Kasi diyan po sila nagtatago sa mga kuweba, bigla nilang isusurprise ang dumaraan, especially pag nag-iisa ka, para ikaw ay nakawan. At ang goal nila, manakawan ka, pero pag nanlaban ka, anong gagawin sa'yo? Papatayin ka. Kung ikaw po mag-isa ka, dadaan ka ba sa lugar na yan? Hindi, marami po diyang tulisan. Ngayon, itong lalaking kinukwento ni Jesus, siya po ay mag-isang dumaraan sa lugar na ito. At sabi dito, habang siya ay dumaraan, ano pong nangyari? Nahulog siya sa kamay ng mga tulisan, hinubaran siya at binugbog. So, hinubaran po siya kasi noong panahon po na yon, napakahalaga po ng damit. At dahil nga po mayayaman po yung dumaraan dyan, for sure yung damit po niya, hindi lang po aesthetic, kundi totoong mamahalin po yung mga damit ng mga dumaraan dyan. At dahil po doon, binugbog po siya, I'm not sure kung siya po ba ay nanlaban, kung bakit siya binugbog, or baka possible kasi ba't siya mag-isa? For sure kaya siya mag-isa, malakas loob niya. Pero I'm not sure sa mga senaryo po na yan, pero binugbog siya at halos po siya ay patayin. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. At verse 31 po, nagkataong bumaba sa daang iyon ng isang pari. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Naranasan nyo na po ba minsan na meron po na aksidente, tapos kailangan ng tulong, nakita mo yung nakailangan ng tulong, ano ang iyong gagawin? Meron po ako mga narinig na storya ng ganyan, ng mga taga dito, na sinugod nila sa ospital, sinakay sa tricycle, tapos isinugod. Parang iniisip ko, kung ako po yung nasa ganong sitwasyon, hindi ko din alam ang aking gagawin. May nabaril sa harapan mo, tapos may kaya kang gawin. Ano ang gagawin mo? Ay, naalala ko po isang senaryo pala na alam ko lang na kaya namin gawin nung nakakita po kami ng barilan na nadaanan po namin. Sumugod kami sa pulis at na-report po namin yung nangyari. Kasi yun lang kaya kong gawin. Baka madamay ka pa or hindi ko din alam kung anong senaryo ng mga pinagbabaril doon. So yun lamang. Pero naiintindihan ko po yung pari na ito na dumaan. Nung makita niya yung lalaking pinatay, halos patay na, siya po'y nag-iba ng daan. Kumbaga kung padiretso siya sana, lumiko na lang siya kasi ayaw niyang tulungan yung lalaki. Tingin niyo po, bakit niya ayaw tulungan yung lalaki? Baka madamay. Takot. Maaabala. Tama po ang inyong mga sagot. I believe yun po ay normal na reaksyon ng tao. Pero isa po sa top 1 priority ng pari na ito kung bakit ayaw niya pong tulungan yung lalaki. Hindi niya kaano-ano, yes, pero at the same time, bawal po kasi sa batas po ng mga Hudyo na humawak sa patay. Kapag humawak ka sa patay, magiging ceremonially unclean ka, magiging hindi ka malinis, at pari yun, bawal po yun sa kanila.
So, yung lalaki po na yon, papatay na siya, baka maabutan siya na mamatay yon. For sure, tama po lahat yon na hindi siya komportable. Mahirap po yon na tulungan yung lalaki. Baka madamay, baka tinutulungan mo yan, tapos nasa likod pala yung mamamatay tao, yung tulisan. Delikado po, pero at the same time, siya po ay religious person at hindi niya po pwedeng galawin yung lalaki dahil siya po ay magiging hindi malinis. So, lumiko po siya. Yun po yung mga possible reason. Tingnan niyo po yung sumunod. Nagkataong bumaba ay verse 32. Gayun din ang isang Levita, nang dumating siya sa lugar na iyon at kanya nakita ang taong iyon, ano pong ginawa ng Levita? Lumihis din. Siya ay dumaan sa kabilang panig. Yun po yung dalawa. So failed po. Failed sa test yung dalawang ito na religious, na merong Diyos na sila ay may pananampalataya pero sila ay lumiko. Ngayon, dito po, sa sumunod, ito po yung pangatlong contender. Kawawa naman po yung lalaki, no? Harang pangatlo na. Hoping na sana may tumulong sa akin dito. Sabi sa verse 33, subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan. Ang isa pong Samaritano, nung panahon po na yun, may naalala po ba kayong Samaritano din na storya sa Bible? Samaritan woman, nasa balon. Di ba naalala niyo po, alam niya yung pagsamba sa Diyos, pero saan sila sumasamba? Sa bundok, sabi ni Jesus. Ang mga Samaritano po kasi, sila po ay galing din po sa mga Israelita. Kung naalala niyo po, na-divide po ang Israel at ang Huda. Meron pong hari ang Huda, meron pong hari ang Israel. Yung hari po na, yung sa Israel po, sila po ay nag-asawa ng iba't ibang mga lahi. In short, sila po ay naging hindi malinis sa Panginoon. Yun po yung ang kinalabasan po nun, ang naging anak po nila, yung mga Samaritano. Tumira po sila sa Samaria. So may background po ito kay Lord, pero sila po ay may ibang Diyos sa sinasamba, sila po ay marumi sa harapan ng Panginoon. Pero kung makikita po natin dito, kaya po gulat na gulat actually yung Samaritan woman, naalala niyo po sa balon? Sabi niya, ba't mo ako kinakausap? Una sa lahat, babae ako. Pangalawa, reason niya, dahil siya po ay Samaritana. At bawal po yon na mag-usap po ang Hudyo at Samaritana. So this time po, isang tao pong disqualified. Tingnan niyo po ang ginawa ng taong disqualified na ito. Subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan. At nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay, ano pong sabi dyan? Nahabag. Nahabag po yung lalaking ito. In short, ano pong ginawa ng lalaki sa verse 34? Kanyang nilapitan at tinalian ang kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak. So lumapit po siya. In short, wala na siyang pakialam kung yung lalaking ito ay Hudyo, hindi siya malinis dahil sa paglapit ko sa kanya. Wala na akong pakialam sa mga religious na ano niyan. Ako ay nahahabag, kaya lalapitan ko ito at tutulungan kasi papatay na siya. So in short, grabe po yung puso nung Samaritano po na ito. Tingnan niyo po, verse, kadugsong po noon sa 34, pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Verse 35, nang sumunod na araw, dumakot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi niya, alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin, ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Verse 36, ano sa palagay mo? Sabi ni Lord, ano sa palagay mo? Sa tatlong ito, alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Tingin niyo po, sino? Yung Samaritano. Sa verse 37, sabi po ng lalaki, ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. So sabi ni Lord, sino sa kanilang tatlo ang tunay na kapwa? Sabi ni Lord, alin dyan ang tunay na kapwa? Ang sabi ng lalaki, yung pangatlo po, sabi ni Lord, tama. So again, sino po dito gusto mong maging kapwa? Amen. Hindi yung kapwa tutulungan, kundi yung kapwa na tumutulong. Sabi ni Lord, sabi ng lalaki, yun pong nagpakita ng habag. Ibig sabihin, kung ikaw yung tao daw na gusto mong paluguran ng Panginoon, mahalin ang sarili mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong kapwa, ang kailangan mo ay habag. Sabihin niya po natin, habag. Sa English po, ang habag po ay compassion. So, ang kalooban po ng Panginoon tayo po maging katulad ng Samaritano. Alam niyo po, yung lalaki na pinatay
siya po, na pinagnakawan po pala, siya po ay symbolism ng mga taong nasa sanlibutan na wala pa po sa Panginoon. Alam niyo po ba na sobrang broken po ng mundong ito? Naniniwala ka ba na sobrang broken ng world? Amen. Hindi mo na kailangan lumayo sa sarili mo ang buhay. Parang iniisip mo, grabe Kristiyano ako, pero ganito yung mga pinagdadaanan ko. Ngayon, ang tanong, paano pa po kaya yung mga taong nasa labas? Nangangailangan na marinig po yung gospel. They are broken. Sila po ay pinagnanakawan. Alam niyo po, sa pagtuturo po namin sa campus, and kung ikaw available ka, meron kang free time ng Thursday or Friday, willing ka magturo, reach out ka po sa iyong leader. Kasi, grabe po, sino po sa mga narito na advocates ang magsasabi, blessed na blessed ka na makapagturo sa campus. Amen. Alam niyo po, hindi po siya madali kasi gigising ka ng maaga, lalabas ka ng eskwelahan, dahil lalabas ka ng bahay mo ng weekdays para magturo, para abutin sila. Nang libre mong ginagawa. Pero kapag naroroon ka na, grabe po yung kagalakan. Grabe po yung presensya, yung pag-ibig po ng Panginoon na nararamdaman mo kada klase. Doon po maririnig mo yung mga estudyante, as in sharing po yun. Kakamustahin mo pa lang, kamusta sa bahay nyo, kamusta yung anong problema ang pinagdadaanan nyo. Yung mga bata, iiyak na agad, hindi pa sila nakakaimig. As in, grabe po yung mga pinagdadaanan nila. May time po noon, nag-small group po kami doon sa klase. Iilang minutes na ang natitira, ang dami pa nilang mag-share, ang dami nilang sinishare na yung nanay ko po, yung tatay ko po, naghiwalay po sila, ako po, nasa lolo't lola po ako. Umiiyak sila habang sinishare po nila yon. Sabi nung isa, kami po wala pong makain sa bahay. Pumapasok sila ng eskwelahan nang wala pong pagkain, uuwi sila, hindi rin sure kung makakakain sila. Imagine, tayo po ay nasa lipa. Pero ganun po yung mga pinagdadaanan ng mga kabataan po na yon. Tayo, possible, marami po sa atin, you are in a privileged situation na hindi ganoon kalala ang iyong situation. Pero imagine, ganito po yung sitwasyon ng mga taong nasa mundo. At ang sabi po ng Bible, nung binasa po nating verse, sila po ay binubugbog, sila po ay pinagnanakawan. In short, kung iniisip mo, ako din naman, may problema din ako sa pera, ako din naman, may problema din akong pinagdadaanan, kailangan po nating ilagay sa ating isipan na ikaw nasa mas mabuting sitwasyon ka na kasi kilala mo na si Lord. Hindi tayo para magmataas na, kawawa naman sila, tayo hindi tayo kawawa. Hindi po, galing ka din sa kawawang sitwasyon, pero kaya ka nasa better situation na ngayon ay hindi dahil mas mayaman ka na. Hindi dahil mas gwapo ka na or mas fresh ka na. Hindi dahil mas magaling ka na, mas matalino ka na, hindi. Kaya ka nasa better situation kasi kilala mo na si Lord. Yun po yung ikinalamang natin. Ngayon, makikita po natin dito na yun po yung nais abutin ng Panginoon. Sila po ay inalisan ng dangal, inaalisan ng identity. Kung makita nyo po, yung tao po na ito na pinatay, na planong pagpatayin, ay siya po'y hinubaran. Ito po'y imahe ng situation ng mayroon po sa mundo. Sila po'y inaalisan ng identity, kaya makikita nyo po, marami pong problema sa mundo ay identity crisis. Pinupush po ng government, CSE bill, SOGI bill. Pinopropose po yung iba't ibang mga bill para guluhin ang identity po ng mga tao. Pero ang maganda po dito, tinutugon ni Lord ang ating prayer. Naniniwala po ba kayo doon? Sa US po, actually, yung bagong loklok na president, si Trump po, ay dinedeclare po niya na meron lamang 2 genders, babae at lalaki, and stop na yung agenda na yan, kahangalan yan. So, that time po, nung siya po ay naloklok, I believe ito po ay katugunan ng Panginoon sa ating panalangin para i-restore po ng Panginoon ang identity na hinuhubad ng kaaway sa mga tao sa mundo. And ito po yung ginagawa po ng kaaway. At the same time, makikita nyo po, tinawag pong tulisan yung mga umatake po doon sa lalaki. Ibig sabihin po, ito po yung symbolism. Sa English po, ito po yung thief. Magnanakaw. So, ito po yung symbolism. Sino po sinisimbolize ng tulisan po na yon? Si Satan. Ang goal lamang niya, sabi sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, at mangwasak. Sabi ni Jesus, ngunit dumating ako upang magkaroon ng tao, upang bigyan ng tao ng buhay na ganap. So, makikita po natin, another characters po dito, yung mga pari at levita, sila po ay mga taong kilala ang Diyos. Naniniwala po ba kayong kilala nila ang Diyos?
Amen. Kilala nila ang Diyos, alam nila ang salita ng Diyos, pero ang puso ng Diyos ay tinatakwil nila. Wala ang puso ng Diyos. Alam niyo po ba, na possible po, lagi po tayong nasa danger na maging katulad ng mga pari po na ito at Levita. Maring iniisip mo, ang sama naman ng mga pari na yon, tsaka Levita, kung ako yon. Hindi nga. Di ba parang ganun tayo minsan pag nagbabasa ng Bible? Grabe naman to si Judas, tinakwil si Lord. Ay, grabe naman si Pedro. Itinanggi ang Panginoon 3 beses. Kung ako yun. Minsan ganun tayo magbasa di ba? Parang feeling natin, ay grabe naman to mga to, ginawa nila talaga yun kay Lord. Para nandun tayo sa self-righteous part na hindi ako yan. Pero alam niyo po, we are in danger na maging katulad ng mga karakter po na yon. Sa sitwasyon po na ito, ang mga pari at Levita na sila po yung mga banal, alam nilang salita ng Diyos, pero ang puso ng Diyos ay wala sa kanila. Kasi ang hinihingi pala ng Panginoon ay habag. Sabihin niya po natin, habag. Ang main character naman po sa sitwasyon na ito ay ang Good Samaritan. Naniniwala po ako, ikaw yon. Sabihin mo sa kanila mo, ikaw yon. Hindi yan yung pari, hindi yan yung Levita, hindi rin yan yung binugbog kasi iniahon na yan, pero yan yung Good Samaritan na hindi rin naman kagandahan ng sitwasyon, pero dahil kinahabagan, kinaawaan, magiging mahabag din. Amen? So, again, mahabag ang kinahabagan. Ngayon, paano po ba tayo magiging katulad ng Good Samaritan? Of course, we need to have compassion. Magkaroon tayo ng habag. Makikita natin, hindi relihiyon ang sinasabi dito ni Lord na sino sa kanila ang naging kapwa. Di ba pwedeng sabihin nung lalaki, ay yun pong priest at Levita kasi sila po ay may Lord sa buhay. Alam po nilang salita ng Diyos. Hindi po yun pala ang basehan ni Lord. Ang sabi niya, yun daw may habag, yun daw mayroong puso. So in short, napakahalaga po ng compassion. Ano po ba ang ginagawa ng compassion? 4 na bagay. Kapag mayroon po tayong compassion, una, compassion breaks barriers. Compassion break barriers. Tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi po pwedeng lumapit ang Samaritano sa Hudyo. Alam niyo po, ang mga Hudyo, bawal silang dumaan sa bahay ng mga, alam niyo po yung bahay, di ba bahay? Tapos may anino yung bahay. Sa sobrang strict po ng mga Hudyo, na bawal silang lumapit sa mga Samaritano, hindi sila pwedeng dumaan sa ilalim ng anino ng bahay ng mga Samaritano. Bawal sila makipag-usap, bawal nilang hawakan kahit unti. Untouchable po talaga yung mga Hudyo. Kaya yung Samaritano, alam nila, pag Hudyo itong tao na ito, bawal ko siyang lapitan. Alam niyo po, this time, marami pong Bible scholar nagsasabi na yung lalaking pinagnakawan, siya po'y possible pari, siya po'y possible Levita din, siya po'y possible, malaki ang possibility na siya po'y Hudyo kasi galing po siyang Jerusalem, papunta siyang Jericho. So, in short, mayroong barrier para hindi makalapit ang Samaritano doon sa Hudyo. Pero that time, mas matimbang ang habag. Kahit ano palang hadlang, kapag mas matimbang ang habag, wala ka nang pakialam kasi mas matimbang yung habag. Ay, baka hindi ako pansinin ng tao na ito. Hindi, kung totoong nahahabag ka, wala kang pakialam sa ibang bagay kasi mas matimbang ang habag. Or iniisip mo, ay, ano yan, huhusgahan ako niyan, makikipagdebate yan sa akin, hindi ko yan para abutin para sa Panginoon. Hindi, kung mas matimbang ang habag, mas matimbang ang habag at ikaw ay lalapit sa Kanya. Makikita po natin dito na yung lalaki po na ito, ang ginawa niya, nung makita po niya, nagkaroon siya ng habag, ano daw pong ginawa ng lalaki? Siya ay lumapit, nilapitan niya. Sabihin niya po natin, lumapit. Sabi po yun sa verse 34, kanyang nilapitan siya. In short, kahit ano po palang hadlang na gawin ng kaaway, anumang kasinungalingan, anumang paghihirap, kapag ka mas matimbang ang habag sa atin, mapipilitan ka na lumapit para abutin po yung mga taong wala pa sa Panginoon. So again, yun po ang power ng compassion. It breaks the barriers. Naalala ko po, nung una po ako nakakilala sa Panginoon, dahil sobra ko pong negative about sa Christianity, sobra pong sarado ako sa religion. Every time makakakita po ako ng tao na iba yung religion, ay ano yan, sarado yan. Alam mo yan, parang meron ka na agad notion, tingin sa mga tao na, ano ako na mga yan, tatawanan ako na mga yan. Ang tingin natin sa classmates natin ay persecutor tong mga to. Ang tingin natin sa mga kamag-anak natin, kontrabida sa pananampalataya. Parang,
nagkakaroon po tayo ng maling perception. Alam niyo po, lahat po ng yon, layo lang po yun ng enemy. Oo, minsan makaka-encounter ka ng magdedebate. Oo, minsan makaka-encounter ka ng tatawa sa iyong pananampalataya. Pero alam niyo po, pagpigil lang yun ng kaaway sa atin. Pero kung mas matimbang ang habag sa iyo, sigurado po ako, hindi ka mapipigilan ng kasinungalingan na yan. Personally po, naranasan ko po ito nung ako po yung unang maligtas na ang tingin ko po sa aking mga kaklase, tatawanan nila ako. Pag usapang Bible, usapang church, ay nag-church ka, parang iwas na agad ako, gusto ko mag-change topic. Kasi feeling ko ipapersecute ako, feeling ko harap ako sa isang labang matindi. Kasi pag-uusapan na yung pananampalataya ko. Pero alam niyo po, during that time, iba kapag ang Panginoon po yung nagbigay ng compassion, walang makakapigil kahit anong kasinungalingan ng kaaway. At alam niyo po, even ngayon pong araw na ito, handa po ang Panginoon na ibigay sa iyo yung kanyang puso. Para yung tibok ng puso niya ay titibok din ng puso mo at wala nang hadlang na makakapigil para abutin mo yung mga taong wala pa sa Panginoon. Again, compassion breaks barriers. Walang kahadlangan, walang samaan ng ugali ng lalapitan mo or walang religion, kahit ano pa yan. Mababasag po yan lahat kapag mayroon kang habag. Compassion. No? It is the compassion, the heart of God na magbabasag po ng barriers. Second thing po na ginagawa ng compassion, compassion makes us powerful. Sabihin nga po natin, powerful. Sino po dito gusto mo maging daluyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon? Amen. Yung tipong pag nag-pray ka sa may karamdaman, gagaling. Pag nag-pray ka sa mga inaalihan ng masamang espiritu, may bandage, makakalaya. Or pag mag-pray ka ng miracle, mangyayari. Alam niyo po, lahat tayo gusto natin yung powers ni Lord. Nung tayo nga po yung mga bata, alam niyo po, ang mga paboritong palabas ng mga tao ay yung may mga superpowers. Mga Superman, Avengers, Ultraman. Ultraman ang tanda Ultraman, Voltes 5, ayan. Alam niyo po kung bakit yun yung mga Super Ingo. Pag nanonood ka ng Super Ingo, dapat mag-asawa ka na. So, in short, favorite po ng mga tao yung superpowers kasi gusto po natin yung kapangyarihan, yung kakaiba. Nung kami nga po nag-coronadal, actually hindi pa namin na-post yun, kami po ay mag-asawa, nilibre po kami ng zip line. Sa pinakamataas na zip line sa Southeast Asia. So, sa Coronadal po yun matatagpuan. Ang ganda po ng view kasi, pa-play nga po ng video. Hindi, joke lang. Hindi ko na-prepare. Ang dami pong mga falls, tapos sobrang taas po talaga niya. Habang nandun po kami, isip ko, bibidyohan ko kasi para memories. Pero, sabi ko, kinakabahan kami noon, hindi ko na lang tinuloy. So, in-enjoy po namin yung view, sumisigaw kami noon. Sabi ko, grabe, pangarap ko lang to dati, lumipad. Di ba, lilipad ako. Yan. Pag gusto natin yon na lumipad tayo, makalipad. At nung time po na yun, sabi ko, grabe, dream come true na parang nakakalipad ka ang taas So, nung pabalik na po, dalawa siya, isang pabalik, mas maganda po yung una. Pero nung pabalik na po, sabi ko, kaya naman palang mag-video, magbibideo na nga ako. So, nakapag-video po kami dun sa pangalawa. Post ko na lang po, pag naalala. Pero, amazing po yung pakiramdam ng lumilipad. Alam niyo po, lahat tayo gusto natin yung maging powerful. Magkaroon tayo ng kapangyarihan. Alam niyo po ba, kung nagde-desire ka, na ako, Lord, gusto ko maging daluyan ng kapangyarihan mo, ang kailangan din po ay compassion or habag. Alam niyo po, sabi dito, nung nilapitan niya ang lalaki, ano daw pong ginawa niya dun sa lalaki? Ano pong ginawa ng Good Samaritan? Tingnan po sa verse 34. Tinalian ng kanyang sugat. At sabi po dito, pagkatapos buhusan ng, ano pong binuhos? Langis at alak. Naka-encounter na po ba kayo noon? Sugat, binuhusan ng langis at alak? Kapag wala pong alcohol, meron po ako na-encounter na ganyan, narinig before, na gin or lambanog, pinambubuhos po sa sugat kasi hindi po available yung ibang panlinis like ang tawag dito yung agua oxinada, hindi available yon. So, bakit po binubuhusan ng alak? Para malinisan, tama po. Bakit po binubuhusan ng langis? Ang langis naman po yung nilalagay para manatili pong moist, tapos tama po, ma-block po yung dugo, maampat. At the same time, protection din po ito.
Di ba naranasan niyo po ba na magkaroon ng sugat tapos naglangib, tapos after maglangib, natanggal yung langib, fresh na naman yung sugat. Alam niyo po ang ginagawa ng langis para po manatili yung protection at manatiling moist para hindi gagaling tapos hindi na naman gagaling. So, help po ito para maging paraan sa paggaling. Alam niyo po ba na ang wine, sinisimbolize po nito ay blood ni Jesus. Kapag pala ikaw ay may compassion, ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus ay buhay para maging daluyan ka ng kagalingan. Maging daluyan ka ng kapatawaran, ng paglilinis sa kasalanan ng mga tao. Kasi ang sabi dito, sugatan yung lalaki, pero dahil sa kanyang compassion, naging daluyan po siya ng alak at that time para po malinis yung sugat, gumaling po yung sugat ng tao. Alam niyo po, mga tao sa mundo, sila po ay broken, sila po ay sugatan. Sila po ay naglalangoy sa kasalanan at ang kailangan nila ay paglilinis ng Diyos. Paano ka magiging daluyan ng paglilinis ng Diyos, ang kapatawaran ng Diyos? Kailangan po natin ay habag, compassion. Another thing, yung oil po, ano po sinisimbolize ng oil? Ang oil po ay sinisimbolize anointing ng Holy Spirit. Sino po dito gusto mo yung anointing ng Holy Spirit? Amen. Anointing makes the difference. Ang isa pong tao, kahit gano'n yan kabata, kahit niisip ng mga tao, ay rejected yan, ay wala yang mararating sa buhay. Kapag ang anointing po ng Diyos ay naririyan, kapangyarihan po ng Diyos ay dadaloy sa Kanya. At wala pong taong kayang makapag-demote sa isang taong inanoint ng Diyos. Alam niyo po, nung si Samuel po ay mag-a-anoint ng panibagong hari, nakapalit po ni Saul, mayroon siya nakita na gwapo at matangkad. Sabi niya, ito na siguro yon. Biglang nagsalita si Lord, Ops, hindi yan. Ang tao tumitingin sa physical, pero ako tumitingin ako sa puso. And ang nakita pala ng Panginoon ay yung wala doon sa pinagpipilian. Naroroon sa mga tupa, mabaho, kasi nagpapastol, busy. Rejected. Kasi, tandaan nyo si David, super rejected po siya ng kanyang mga kapatid to the point na susugod siya kay Goliath. Ba't ka nandito? Sabi ng kanyang mga kapatid, ba't ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Tagali pa pala yung mga kapatid ni David. Batanggan nyo sila. So, that time po, super rejected si David. Pero dahil siya po ang inanoint ng Diyos, kahit anong reject ng tao, kapag inanoint ka ng Diyos, wala makakapag-reject sa'yo. Walang valid na rejection sa isang taong pinili ng Panginoon at inanoint. At alam niyo po, kung tayo yung taong nagnanais ng anointing ng Diyos, anong bagay po na kailangan natin? Habag, compassion. Kasi yung lalaki po na ito, naging daluyan po siya ng langis para po sa kagalingan, kapangyarihan po ito ng Diyos para mapagaling yung tao. So, symbolism po ito na kung tayo yung mga tao na magkakaroon ng habag, tayo po yung magiging daluyan ng power ni Lord. Sa mga nag-minister, sino po dito naranasan mong mag-minister sa mga nagdaan nating event, camp man yan, conference man yan, or revival event? Taas nga po ang kamay. Ayan. Naranasan mo mag-pray sa mga tao, sige po, okay na, baba. Hindi ko po alam kung meron sa inyo dito na nakaranas, na nagpe-pray ka, tapos habang nagpe-pray ka, umiiyak ka din. Parang, grabe Lord, yung taong to, kasi biglang sinabi sa ni Lord, yung taong to na-abuse, na sexual abuse siya, ng kanyang kamag-anak, sabihin mo sa kanya na magpatawad sa kanyang kamag-anak. And then habang sinasabi mo, magpo-forgive nga yung tao kasi nireveal sa'yo ni Lord. Nararanasan po ba natin, naranasan mo minsan, yung dinaluyan ka ng habag ng Panginoon, tapos ramdam mo, grabe, pinagpe-pray mo lang yung tao, nadi-deliver siya ng kusa, tapos hindi ka naman sigaw na sigaw, pero napapaiyak ka lang sa habag sa tao na yun na pinagpe-pray mo, pero dumadali yung kapangyarihan ng Diyos. So, in short, yung habag po, very powerful po ito. Kaya nga po ayaw ng kaaway. Gusto lang ng kaaway maging religious yung mga Kristiyano. Pag-uusapang compassion, ayaw niya ng enemy kasi alam po ng kaaway kapag puso ng Diyos ang mayroon tayo, makapangyarihan po yun. Again, compassion makes you powerful. Tingnan niyo po ang hinihingi ng Panginoon. Mateo 12:7. Mateo 12:7. Sabi po dito ng Panginoon, ngunit kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi handog, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Sabi ni Lord, ang ibig daw niya ay hindi handog, kundi habag. So, marami po sa atin, feeling natin, kailangan kong gawin to para maging powerful ako sa kingdom ni Lord. Kailangan ganito yung mga efforts ko, kailangan ganito ako kasipag.
Pero alam niyo po, sinasabi ng Panginoon, hindi yung handog, hindi yung sakripisyo na ginagawa mo, hindi yung mga efforts. Gusto yan ni Lord, oo. Gusto ni Lord yung mga iniaalay mo. Gusto ni Lord yung mga paghihirap mo para sa Kanya. Pero higit po diyan, ano daw pong gusto ni Lord? Ang gusto niya ay habag. So if we will be compassionate, we will be powerful. Thirdly po, compassion makes us intentional. Sabihin nga po natin, intentional. Ang Samaritan po na ito, tingin niyo po ba intentional siya? Amen. Intentional siyang lumapit. Habang ang mga Levita po at pari, ano pong ginawa nila? Umiwas. Intentional din po ba o hindi? Intentional din, pero sa maling bagay nga lang. Yang katabi mo po ba, intentional po ba din yan? I believe meron po tayong kanya-kanyang pagiging intentional. Pero sana po, imbis na intentional umiiwas, intentional lumalayo, umaayaw, gawin po natin yung ginawa ng Samaritano na naging intentional po tayo sa paglapit para umabot po talaga. So ang ginawa po niya, dahil po sa compassion niya, siya po yung naging intentional para lapitan yung tao, maging vessel po ng healing, at alagaan po yung tao. Alam niyo po kung gaano siya ka-intentional? Ang sabi po dito sa verse, yung sa verse na binasa po natin, sige po, open your Bible sa Luke 10, sa binasa natin kanina. Isinakay po niya sa kanyang sariling hayop. Nakabalita po ako before, hindi ko po alam kung sino yon, pero taga dito din po ata, na meron po na aksidente na isinugod sa ospital at yung dugo nung na-aksidente, nagkalat din dun sa sarili niyang tricycle or sasakyan. So, in short, ito pong lalaking to, willing po siya na i-sacrifice kahit yung kanyang sariling sasakyan. That time, pag meron kang hayop na sasakyan, para ka nang nakakotse. Naka 4 wheels ka nun. Hindi nga lang wheels, 4 feet. 4 feet. Apat na pa. So, hindi 4 wheels nun. So, that time, willing po siyang masacrifice pati yung sarili niyang pag-aari para lamang tulungan po yung lalaking to. Very intentional po siya. At ang sabi pa po sa verse 35, sa verse 34, sinakay siya sa kanyang sariling hayop at ano pong sunod na ginawa? Saan dinala? Dinala sa bahay panuluyan. Ano pong ginawa doon? Inalagaan. So in short, kapag po pala tayo may compassion, hindi lamang tayo mga tao na titingnan yung taong nahihirapan, kundi magiging intentional tayo para dalhin sa lugar na sila po ay maaalagaan. Tingin nyo po, ano po yung bahay panuluyan? Church. Tama po. Sinisimbolize po ng bahay panuluyan na ito ay church. Na yung mga taong sugatan, hindi po lamang natin sasabihin sila ay sugatan at hindi lamang bubuhusan ng oil at saka ng wine. Hindi lamang tayo magiging daluyan ng prayer, kundi magiging intentional din po tayo para sila'y alagaan hanggang sa panahon na kaya na nila. Alam niyo po yung lalaking to, sobrang intentional niya. Dinala niya sa lugar kung saan sila'y maaalagaan at inalagaan po yung lalaki na yon. At ang sabi pa, kailangan na niyang umalis kasi may kanya din siyang intindihin. Sino po dito alam mo na may church, oo, may disciple ka, oo, pero meron ka din iyong intindihin sa buhay. May mga ganun po tayo. Yung lalaki pong ito, may kanya din siyang intindihin, pero sinigurado niya, pagdating niya dun sa bahay panuluyan, ito ang 2 denaryo, sabi niya dun sa may-ari ng bahay panuluyan. Siguraduhin mong maaalagaan yung tao na ito hanggang kaya na niya. Kapag hindi niya pa kaya at madagdagan ang gastos mo, ang sabi niya, ako ang bahala doon kung magkano man magagastos. Pero let's make sure na maalagaan niyang tao na yan. Alam niyo po, yung isang denaryo po ay katumbas ng isang sweldo ng tao po nung panahon po na yon. So in short, yung 2 pong denaryo ay para po sa 2 araw. Babantayan siya hanggang 2 araw. Pag kaya na niya, sige, pwede mo na yung i-release. Pero kung hindi pa, i-make sure alagaan mo yan. Ako ang bahalang magbayad sa kailangan. Tingin niyo po, intentional po ang Samaritano o hindi? Intentional. Very, very intentional. Hindi lang niya, dyan na yan, bahala na yan. Ako na nga ang ako na nga nagtali ng sugat, ako na nga ang nagsakay sa aking hayop. Bahala na yan, dyan na yan. Hindi po siya ganon. That time, naging intentional po siya na nadalhin sa bahay panulat maalagaan. At hindi lang yon, hindi lang iniwan doon. Sinigurado niya na kung iiwanan niya, mababantayan yung tao po na yon. So in short, kakaiba po ang nagagawa ng compassion. It makes us intentional. Alam niyo po yung pag-aalaga, yung bahay panuluyan,
sinisimbolize po nito yung church at yung pag-aalaga, sinisimbolize po nito yung discipleship. Na ang kalooban po pala ng Panginoon, kung tayo'y totoong nahahabag po sa mga tao na atin pong inaabot, nais po ng Diyos na sila po'y ating alagaan hanggang sa panahon na kaya na nila. Discipleship simply means ituro mo yung mga bagay na natutunan mo hanggang sa panahon na yan ay kaya na niyang tumayong mag-isa sa pananampalataya. Alam niyo po, ang discipleship hindi siya panghabang buhay. Habang buhay kang i-disciple. Hindi po. Kapag ikaw ay disciple na, tinatawag ka din ng Panginoon para maging daluyan ng discipleship sa ibang tao naman. Kung iniisip mo, paano ko mo masasabi na kaya ko na maging disciple? Kapag kaya mo alam mo nang gawin yung mga simple things sa faith, alam mo nang sumunod sa Panginoon, alam mo nang manalangin, alam mo nang magsumamba sa Panginoon, may kaya ka nang ituro. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung dalawa mong katabi. Tapos, habang nakaturo ang iyong daliri dyan sa katabi mo, tumingin ka sa akin, sabihin mo sa akin, okay na to. Ayan. Yang katabi mo, okay na to. Alam niyo po yung mga katabi mo, okay na yan. Kaya na niyan na tumulong sa mga tao kasi kung kaya na niya mag-pray, kaya na niya magbasa ng Word of God, kaya na niyang pumunta ng church, sumamba sa Panginoon, may kaya na niyang ituro. Sabi ko nga po sa inyo, kahit first time mo sa church, tapos the next week meron ulit first time, may kaya ka nang ituro dun sa first time next week. Alam mo na yung CR, alam mo na yung arrangement ng alam mo na yung mga gagawin. Meron ka nang kayang sabihin dyan. So, ganoon din po sa pananampalataya. Alam niyo po ba, naniniwala po ako na yung majority po sa congregation po na ito ngayon, kaya na po niyang mag-disciple. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. May kaya na po niyang ituro. Pero ang kailangan po natin, para tayo po maging intentional na po ang kailangan natin, habag or compassion. Alam niyo po yung mga kabataan po sa eskwelahan, nangangailangan po sila na mag-aalaga sa kanila. Sa mga teachers, nakikita po ng mga teachers, di ba, advocates, na very open na sila. Handa na po sila. Ang nagangailangan lang sila ng mga taong tutulong sa kanila. Mga taong magdadala sa bahay panuluyan at sila'y aalagaan. At alam niyo po yung totoo, gustuhin man po namin, gustuhin man po ng mga leaders, gustuhin po man ng disciplers na maalagaan ang lahat ng pwedeng alagaan, kaya po ba or hindi? Hindi. Gustuhin man nating maalagaan sila, hindi po natin kaya lahat. Pero kung tutulong ka, tingnan mo rin yung katabi mo. Tingin ka dito, sabihin mo, okay na to. So, kung yung katabi mo ay magiging intentional din po, alam niyo po, naniniwala ako, dakilang bagay ang gagawin ng Panginoon sa atin pong city. Alam niyo po, sa araw po ng bukas, tayo po ay mangangaral sa mga taong bibigyan po natin ng mga goods po na ito. Pero sila po ay nangangailangan ng mga taong mag-aalaga sa kanila. Alam niyo po, meron tayo ng mga details po nila at meron tayo ng pagkakataon bukas para sila po ay kausapin ng harapan. Kung ikaw ay naroroon bukas, let us be more intentional. At alam niyo po, yung mga tao po na yan, nag-aantay lamang sila ng mga taong magdadala sa kanila sa bahay panuluyan at mag-aalaga. Hindi mo alam kung paano, normal yan. Ganon din naman po lahat ng discipler dito. Alam niyo na po ba kung paano magsimula nung start? Hindi, wala tayong alam lahat. Pero, nung ikaw ay nag-step out, nandun po yung langis ng Lord, nandun po yung wine, yung blood ni Jesus, yung ginawa po ng Panginoon, para sumama sa iyo, para magawa mo din na mag-alaga. So in short, kaya mo yan. Sabihin mo sa kanila mo, kaya natin to. Sabihin mo sa kanila mo, habang tinuturo mo yung sarili mo, okay na to. Ayan. So, ready po yan, yung katabi mo. Alam niyo po, sa kabaligtaran po, when we lose compassion, okay, sabi mo sa kanila, makinig na tayo. Okay na to. Makinig na tayo. So, sa kabaligtaran po, kapag tayo po nawala ang ating habag sa mga tao, nagiging religious po tayo. When we lose compassion, we become religious. Alam niyo po, yung kaibahan sa kinalugdan ng Panginoon at sa hindi, maaaring inisip natin, mas kalugod-lugod yung isa, maraming alam sa Word of God. Mas kalugod-lugod yung dalawa kasi naglilingkod sila sa Diyos. Pero hindi po pala yun ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ang nais po niya. Ano pong nais niya? Habag, compassion. And that time po,
makikita natin yung naging kaibahan ng religious at hindi. Yung religious, alam lang niya yung mga religious duty, pumunta ng church, mag-pray, magbasa ng Bible, gawin lahat ng ito. Pero yung isa na compassionate ay inaabot yung iba at handang mag-alaga ng ibang mga tao. Alam niyo po, ang nais po ng Panginoon, tayo po ay maging intentional. When we lose compassion, we become religious. Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay maging religious lang. Kung totoo pong gusto natin ng religion, tingnan niyo po ang gusto ni Lord na religion, James 1:27, Santiago 1, Santiago 1:27, sa English po, basahin ko po sa inyo sa English. Ay, meron po dito, yan. Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this, to visit orphans. Ang orphans po, yung mga wala pong magulang, and widows, mga widows po, sila po yung mga namatayan ng asawa, in their distress, and to keep oneself unstained by the world. So, ang totoo po pala daw religion ay yung maabot po natin yung mga dapat abutin. Maging pagpapala po tayo sa mga nangangailangan na maabot sa panahon na sila po yung nangangailangan ng pag-abot natin. And tingin niyo po ba, yung Samaritan, bagaman hindi po siya Hudyo, tingin niyo po meron siyang totoong religion? Amen. Kasi naabot po niya yung dapat abutin sa panahon na kailangan po silang maabot. Alam niyo po, naniniwala po ako, ito pong Revival Hub, ang tawag po natin dito ay hub. Kasi hindi lamang po ito usual na church na tayo po ay magiging taga-upo. Na taga-atin, imagine, paulit-ulit po yung ginagawa natin, Sunday, ito na ulit, worship ulit tayo. After 7 days, yun na naman po ang gagawin natin. Alam niyo po ang purpose kung bakit natin ito ginagawa? Nagpapalakas po tayo para maging kagamit-gamit po tayo sa labas. Kasi kapag tayo po ay bumabalik sa lugar na ito, para lang, ay masaya kasi sa church, ay pagod kasi ako 7 days, tapos doon ako nakakapagpahinga. Kasi malamig, nakakaidlip ako habang nagpipreach. Tapos, masaya doon, mag-worship kami, tapos pagod, tapos uupo kami. Ayun, nakaka-rest na ako doon. So, kung ang goal lamang po natin makapahinga, ibibigay po yan ng Panginoon. Pero alam niyo po, hindi lang po yan ang goal ni Lord. Ang goal po ni Lord, this is a hub of training, of equipping, na every time pumupunta tayo dito, na-equip tayo para para magamit po tayo sa labas. Maabot po natin yung mga dapat abutin. Again, pag tayo po yung na-stuck lamang na ganito yung gagawin natin, ang kahinatan po natin, maging religious katulad po ng pare at levita. Na alam ang religious duties, pero dahil wala pong habag, sila po hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Ang hinihingi po ng Panginoon, tayo po ay maging vessel din po ng discipleship sa ibang tao. Na dumating po yung panahon na tayo po ay umagapay din at umalalay din sa iba. Kung inisip mo, hindi pa ako qualified, I don't have what it takes. Hindi, matagal ka na sa pananampalataya, kaya mo na yan. Ang inaantay lang po, mag-step out po tayo. No? So, naalala ko po noon, nung kami po ay nawin sa campus, lagi pong sinasabi ng aming pong leader, sino pong leader ko noon? Si Ate Madge. Nasabi niya lagi sa amin, bukang bibig niya ay, kailangan, magpalalim ka agad kayo sa faith, ganyan, magtuloy kayo sa faith na hindi nyo alam kasi baka darating yung time, hiwa-hiwalay na tayo, darating yung time, hindi tayo magkakasama. Kaya, ang lagi pong bukang bibig niyan, as in halos weekly tuwing kayo po ay mag-meet. At dahil po doon, naka-mindset nga po kami, alam mo, lumipas po yung ilang buwan, siguro mga 6 months. Parang hindi ko alam kung nag 1 year tayo na discipleship. Pero naging mabilis lamang po yung discipleship niya sa amin. After a few months, kami po mga nagdi-disciple na din. Kasi ang mindsetting po sa amin, hindi tayo habang buhay magkakasama. Kailangan dumating sa point na ikaw mag-aalaga ka din. So yung masakit mo, mag-aalaga ka din. And we need to have that mindset na hindi tayo babantayan lang, aalagaan lang, darating yung time, tayo din po yung tutulong sa iba. At alam niyo po, yung gagawin po natin bukas, ito po yung perfect opportunity para tayo po ay makaabot sa ibang tao. Marami po yun. Ilan po yung pupunta bukas? 800. Kahit po magtig sa 10 po tayo, hindi po natin kaya yung 800 po na yun. Kasi for sure, yung iba din magsasama po ng iba nilang mga kamag-anak. So, in short, we need to be intentional in really sharing them the love of God. Sila po ay maabot talaga, maalagaan. Kasi mauunawaan po nila yung pag-ibig ng Diyos, pero after po noon, kailangan po nila ang gagabay sa kanila. So perfect time po yon. Pwede nyo pong
makipag-friends po talaga sa kanila. Alam niyo po yun, kung nais po natin ng compassion, gayanin po natin yung lalaki na ito, lumapit po tayo, abutin po natin yung ibang tao. Hindi po tayo kailangan diktahan ano yung gagawin ko bukas or paano ko sila aabutin. Hindi. Yung compassion po ng Panginoon, kung paano mo sila tutulungan na maalagaan even after po ng event tomorrow. Kasi yung event tomorrow, one day lang po yun. Pero kung tayo po yung magiging intentional, yung magiging impact po nito sa buhay nila, pang walang hanggan. Hindi lang sa buhay nila, possible sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga mahal sa buhay. So again, compassion makes us intentional. Tingnan niyo po ang sabi ni Pablo, Hebrews 5:12. Buksan niyo po ang inyong mga Bible. Habang binubuksan niyo po, meron po ditong English sa unahan. Babasahin ko din po. By now, you should be teachers. Instead, you still need someone to teach you the elementary truth of God's Word. You need milk, not solid food. Sabi ni Pablo dyan, sa Tagalog po, dapat ngayon tagapagturo na din kayo. Pero, hanggang ngayon, kailangan nyo pa din ng tagapagturo. Tingnan nyo po ang sabi ni Pablo elementary truths. Katotohanan pang elementary sa pananampalataya. In short, hanggang ngayon, bakit ganun pa rin yung kailangang ituro sa inyo? Sabi niya, hanggang ngayon, gatas pa din at hindi solid food. So, alam niyo po, ang kalooban po ng Panginoon, hindi tayo manatili sa gatas. Sabi mo sa katawa, hindi ka pang gatas lang. Sabi mo sa kabila, hindi ka pang elementary lang. Ang kalooban po ng Panginoon, dumating po talaga yung point na tayo po'y maging vessel para maturuan yung iba. Alam niyo po, sobrang dami mo nang alam. Alam mo na mag-warfare, alam mo i-apply yung blood ni Jesus, alam mo na mag-evangelize, alam mo nang mag-tongues, alam mo na yung mga tungkol sa Holy Spirit, tungkol kay Jesus, tungkol sa God the Father, alam mo na ang power ng prayer, weekly na yung pinag-uusapan, twice a week pa. So, in short, ang dami-dami mo nang alam kung iniisip mo, baka hindi ko kaya, baka hindi. Ikaw lang nag-iisip niyan, layas lang yan ng kaaway. Kung magse-step out ka, alam niyo po kung yung Good Samaritan po na ito nagdahilan na hindi ko naman alam maggamot, di naman ako nurse hindi naman ako hindi ko naman kaya yan, hindi naman ako nag-aral ng mag-caregiver para maibigay ko yung pag-aalaga sa kanya. Hindi. Wala siyang alam ng mga bagay na yon, pero this time, dahil po sa compassion, alam niya lang ang kailangan niyang gawin. Lalapitan ko, isasakay ko sa aking sasakyan, at aalagaan ko, dadalhin ko sa bahay panuluyan. So, naging intentional po siya at yung compassion po na yun ang nag-drive sa kanya para malaman niya ang kanyang gagawin. Kung hindi mo alam kung paano mag-disciple, kapag binigyan ka ng Panginoon ng habag at naging intentional ka, malalaman mo din yan. Sabi sa kanila, malalaman mo din yan. Sabi mo sa kabila, simulan lang natin. Lastly po, dito po tayo magtatapos, compassion makes us selfless. Compassion makes us selfless. Tingin niyo po ba, madali po ba para sa mabuting Samaritano ang ginawa niyang pagtulong? Hindi. Madali po ba? Mahirap? Mahirap. Higit pa sa ating kayang sabihin ngayon na mahirap kasi hassle po talaga iyon sa yung ginawa po ng Good Samaritan. Siya po ay lumapit. In danger po siyang mapagbintangan na nagiging source ng karumihan ng tao po na yon. Mapagbintangan siya ang pumatay. In danger po siya na mapatay din dahil sa pagtulong niya. Most of the time, ganun po yung nararamdaman natin every time we try na umabot sa iba, parang kang pinapatay. Parang in danger ka palagi na makakanib yung buhay ko sa ginagawa kong to. Hindi po siya komportable, kaya marami pong mga Kristiyano, pinipili na lamang umupo, manahimik, kaysa po umabot sa mga taong dapat abutin. And gusto ko pong sabihin sa inyo, kahit po ako, every time I will do it, hindi po rin po siya madali. At sa tingin ko po, hanggang sa tayong lahat ay mawala sa mundong ito, hindi po siya madali. So in short, lagi pong hindi komportable, kaya kung dinadahilan mo, ay marami akong gagawin, ay marami akong intindihin, ay meron akong sariling problema ko, ay abala din ako, marami akong kailangan makomply. Tandaan nyo po, lahat tayo ganyan. At ngayon, kakaunti pa yan, mas dadami pa yan. Ang good news, paramihan. The moment po na gawin natin yung dahilan para hindi po tayo magamit ng Panginoon, paramihan ang mga reasons po na yan. Pero kung tayo po ay dedepende sa compassion na ibinibigay po ng Panginoon, ng libre, alam niyo po, makakombat po niyan yung selflessness. Alam niyo po, yung Samaritano po na ito, tulad ng sinabi ko sa inyo, sobrang hirap nito for that person, this Good Samaritan. Sinakay niya pa sa sarili niyang sasakyan, nadumihan yung kanyang sarili niyang sasakyan, nadumihan din siya. At the same time, tingin niyo po, nagastusan din ba siya? Sino po di sa inyo nakakaalam na ang discipleship magastos din po? Amen.
yung kayo po ay pumunta sa lugar na ito, iba't ibang lugar po yung pinanggalingan, yung mga galing pong Cavite, magastos po ito na tayo po ay lumago sa pananampalataya natin. At the same time, yung abutin nyo po yung ibang mga tao na magdi-discipleship lang kayo, tapos kailangan mo pang manlibre, wala kang nga panlibre sa sarili mo, pero kailangan maglibre sa iba, yun po ay sign po ng compassion kasi mas matimbang ang puso, mas matimbang ang pagmamahal mo for them kaysa sa bigat ng mga coins sa bulsa mo. Coins na nga lang, kailangan pang ipanlibre. Kasi nga po, may compassion. So yun nga po ulit natin, compassion. So kapag ikaw ay may compassion, it will make you selfless. Na kahit nagagastusan ka, kahit nahahassle ka, kahit mga sarili mong intindihin, naaabala ka, gagawin mo pa din kasi ang gusto mong paluguran ay ang Panginoon. That is what compassion does. Ang ginagawa niya, nagiging selfless ka. At sa kabaligtaran po, kapag ikaw yung tao na sobrang focus ka sa sarili mo dapat intindihin, ikaw yung pinakabising tao sa buong mundo, no wonder why hindi po tayo magamit para sa ibang tao. Kasi the more we focus on ourselves, the more nawawala po yung puso natin para sa ibang tao. Again, hindi ko po ninenegate ang mga bagay na ginagawa mo. For sure, valid lahat yan na ang dami mong intindihan, ang dami mong kailangang gawin, ang dami mong kailangang unahin. Pero alam niyo po, lahat po tayo may mga ganyan. Iba-iba lang pong version. Pero ang nais po ng Panginoon, magkaroon tayo ng habag para maging selfless po tayo. Hindi po talaga siya komportable. The moment you start discipling people, you start leading people, may intindihan mo, grabe palang katigas yung ulo ko dati. Grabe pala yung iniintindi ng mga leaders. Grabe pala pagpatay yung pinagdadaanan nila para lamang matulungan kami. You will understand yung lahat ng sacrifices na ginawa ng iyong discipler. At alam niyo po kung bakit hindi mo naiintindihan pa? Kasi kailangan mo nang mag-step out. Sabihin sa kanila, mag-step out na tayo. Kaya ako po personally, I salute itong Good Samaritan. And personally, I want to take this time para i-appreciate at i-honor yung mga discipler po natin na nagtsatsagang mag-alaga sa inyo. Pwede bang palakpakan natin sa Lord sa buhay ng bawat disciplers, sa buhay ng bawat mga leader na nag-aalaga po sa atin, nagtsatsaga sa atin. Kasi hindi mo pa naunawaan, sabi nga po ng mga nanay, kapag meron silang mga anak na babae at matigas ang ulo, may intindihan mo din kapag nanay ka na. Ayan. So, kasi mauunawaan po natin kapag nandun na tayo sa sitwasyon na yun. Alam niyo po, ang kalooban po ng Panginoon, mag-umapaw sa puso natin yung compassion para hindi na po natin unahin ang ating mga sarili. And I wanna appreciate din po yung mga advocates. Salamat po sa mga teachers na umaabot sa mga estudyante kahit wala naman tayong mapapala sa kanila. Kahit kailangan mong gumising ng maaga, mag-sacrifice po talaga. So, I believe lahat po ng efforts na ito, si Lord po ang mag-bless. And at the same time po sa lahat po ng preachers, evangelists na ikaw ginajudge ka ng mga tao, tinatawanan ka, parang walang fruit yung ginagawa mo na yan na pangangaral. You know what? Si Lord po ang magre-reward sa lahat ng yan. Pwede po palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga masisipag na nangangaral. So whether ikaw ay leader, whether ikaw ay discipler, whether ikaw ay taga-abot ng mga taong wala pa sa Panginoon, tagapag-alaga, lahat po ng yan, bayad yan. Sabihin sa kanila mo, bayad yan. Alam niyo po yung sabi nung lalaki po, nung Good Samaritan, dun sa mag-aalaga, ikaw mag-alaga niyan, akong bahala sa mga magagastos mo. Alam niyo po, parang sinasabi din sa'yo ng Panginoon, basta bantayan mo yan, ako bahala sa'yo. Sabihin mo sa akin lahat ng nagastos mo, sabihin mo sa akin lahat ng mga paghihirap mo, lahat ng iniyak mo, lahat ng mga paghihirap na pinagdaanan mo, ako bahala dyan, sabi ni Lord. And that time, umalis yung Good Samaritan, pinagkatiwala niya sa mag-aalaga. Alam niyo po ba, na ganun din po yung ginagawa ng Panginoon. Sa araw po ng bukas, tayo po iaabot. Pero sinasabi po ng Panginoon, gusto niya maalagaan yung mga aabutin po natin. I don't know kung paano mo gagawin yon. I don't know kung ano yung mga steps mong itatake bukas. Pero I believe kapag binigay ng Panginoon yung puso para sa atin, magiging mas intentional ka. O nga, paano ko ba sisimulan yon? Alam niyo po, wala pong judgment sa bawat isa sa atin. Free ka na abutin yung mga tao po sa araw ng bukas para hindi lamang sila mabigyan ng loot bags, kundi sila po'y mabigyan po talaga ng pinakamahalagang bagay sa mundong ito, ang pananampalataya sa Panginoon. Sabi po ng Bible, ang kaharian daw po ng Diyos ay parang kayamanan na yung natagpuan. Alam niyo po, sa loob po niyan may gospel tracts,
yung mga magsiserve po bukas, meron po tayong mga pananampalataya sa ating puso, precious na napakahalaga, na pwede mong pingasin at ibigay sa iba at hindi ka mababawasan sa halip mas madadagdagan ka pa sa pag-share mo ng kayamanan na yan na nasa sayo. Yung kayamanan ng kaharian ng Diyos, kayamanan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Alam niyo po, yun po yung dala-dala natin at ang kalooban ni Lord, simulan po natin na mag-step out din. Sabi ko nga po sa inyo, few months in faith, ginawa naman ng Panginoon sa akin. That time, nakapag-start po akong discipleship. Actually, ngayon, masaya po ako. Meron po akong isang disciple dito dati. Si Roylan, kasama po natin ngayon. So, kasama po siya sa disciples ko. Nagkataon, classmate po siya ni Red. Tapos nakwento nila. Tapos napagtagpuan nila sa kwentuhan nila na leader niya ako dati. Tapos, nakasama po siya dito ngayon. Yung mga tao po, imagine mga naabot lang din po yan, sila po yung pumapasok sa Lipa City National High School, kung saan po tayo nagtuturo ngayon. Marami po yung mga estudyante, mga kasamahan din po ni Elmi. Ngayon, mga na-encounter natin sila. Patunay po ito na lahat ng itinatanim mo, pwede po yung sumibol sa nararapat na panahon, sa tamang panahon. Pero ang dapat po natin gawin, magkaroon po tayo ng puso para abutin po talaga yung mga taong wala pa sa Panginoon. Start po tayo, reach out, hindi lamang mag-evangelize, kundi maging intentional po tayo. Kahit isa lang, dalawa lang sa mga tao bukas na pwede mong i-guide. Uy, kailangan mo ba ng tulong sa faith? Pwede akong tumulong sa'yo. Ganyan. Pwede ba tayong kwentuhin mo, tapos the moment na nagkukwentuhan kayo, pwede mong sabihin na, uy, anong Facebook mo, anong name mo sa Messenger, pwede ba usap tayo, ganyan. Set tayo ng calls, next week, ganon. Pwede po yun. Walang specific way, walang strict na way na, bawal itong gawin, bawal yung gawin. Hindi. As long as yung goal mo, gusto mo silang maalagaan, mabantayan yung faith nila after ng araw ng bukas. I believe yung compassion ng Panginoon, yung power ni Lord, yung anointing niya ay dadaloy sa iyo. Again, nais ng Panginoon na tayo pong lahat ay magkaroon ng compassion. We all need compassion. Amen. Tayo pong lahat ay nangangailangan ng compassion. Kahit po ako, I want to take this time para humingi sa Panginoon ng compassion para patuloy itong mag-umapaw sa ating mga puso. Okay lang tayo pong lahat ay magsitayo. At ito po ay bagay na atin pong hihingin sa Panginoon. So tayo po'y mananalangin, hingin po natin sa Panginoon yung compassion po na Kanya pong kayang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. I really believe if we will become compassionate, naniniwala po ako, magiging powerful po. Dakilang mga bagay ang ipaparanas ng Diyos sa iyo. So ngayon, bago po tayong manalangin, sama-sama po nating awitin yung awit na inawit natin kanina. Alam niyo po ba, mag-uumapaw po yung pag-ibig sa atin, yung compassion. The moment na maalala mong muli, grabe, kinahabagan lang ako. Nung panahon na parang ako yung Samaritano, ako yung rejected, ako yung pinandidirihan, ako yung itinatakwil, ako'y kinupkup ng Panginoon. Siya'y namatay sa krus para sa akin, binigay niya ang kanyang buhay para sa akin. Ako'y kinahabagan. Again, pinag-usapan natin ngayon, mahabag ang kinahabagan. Kung ikaw ay kinahabagan ng Panginoon, tinatawag ka ng Panginoon na mahabag din sa ibang tao. And this time, hayaan na muli nating damhin ang pag-ibig ng Diyos sa pag-awit po natin sa awiting ito na inawit po natin kanina. Yes, Lord, we choose to remind ourselves sa araw po na ito ng inyong pag-ibig, ng inyong sakripisyong ginawa sa bawat isa sa amin. Lord, ibuhos po ang habag as we sing sa oras po na ito. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat ay iyong pasal, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo ang papuri.
Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, kamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pangalan mo, Jesus. Dakila ang pangalan mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya. Dakila ang pangalan mo, Jesus. Dakila ang pangalan mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Habang inaalala natin kung paano tayo minahal ng Panginoon, sabihin na dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa pagmamahal, Panginoon. Mapalapit sa'yo. Bigyan mo kami, O Diyos, ng puso na kagaya ng sa'yo. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ang pag-ibig Yes, Lord, we acknowledge your love, mo, God. Jesus. I pray, Father, that you will allow us, God, once again to feel your love. Muli niyo pong iparanas ang inyong pong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ibuhos po ninyo ang inyong pagmamahal. Ibuhos po ninyo ang inyong pong habag sa aming pong mga puso. Ipaalala niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na nahabag sa bawat isa sa amin. At Lord, kaming lahat ay bunga lamang, Panginoon, ng inyong pong habag. Bunga lamang kami ng inyong dakilang pag-ibig. Bunga lamang kami, Panginoon, ng inyong pagmamahal at pagkatawag. Come on, let the Lord remind you of His love para sa iyo. Ang habag na iyong naranasan, ang biyaya na iyong naranasan, ang pagmamahal na iyong naranasan. Sa huling pagkakataon, awitin natin dakila. Yes, Lord. Pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Come on. Just take this moment right now to allow the Lord to remind you sa bagay na pinag-alisan niya sa'yo. Some of you, before mo nakilala si Lord, you were suicidal. Some of you, before mo nakilala si Lord, your family was broken and God just started to restore your family. Some of you, you were longing for love. When you found the Lord, just allow the Lord to remind yourself kung saan ka niya hinugot. How broken you are, kung paanong binubugbog ka lang ng kaaway, kinakawawa ka niya, kung paanong binibiktima ka niya lang palagi, kung paanong hinubad niya ang identity mo mula sa iyo. Hinubad niya ang iyong identity and God started to restore it. Come on, just allow the Lord to remind you right now of His love. And as you're doing that right now, just feel the compassion. God is moving in His Spirit para muli kang puspusin ng kanyang compassion, ng habag na nagmumula sa Kanya.
ang habag ay tibok ng puso ng Panginoon. Tayong lahat ay kinahabagan, kinawaan, sapagkat ang Diyos natin, ang Diyos na mahabagin. Panginoon, muli niyo pong ibuhos ang inyong pong presensya. Muli niyo pong ibuhos ang inyong pag-ibig. Ibuhos niyo po ang inyong pong habag. Sa pamamagitan ng pagkilos ng inyong Espiritu. Come on, Holy Spirit, fill us once again right now, God, with your love, with your compassion. Shira babakaya, rada babakaya. Come on, be filled right now. Just receive it from the Lord. The Lord is moving to pour out His compassion upon you. That compassion that has been lost. Some of you, ramdam mo yung compassion ng una, pero ngayon, hinahanap mo yung compassion. You know what? God is restoring it right now in your heart. That compassion that will break barrier in the name of Jesus. Oh, Holy Spirit, fill us with your presence right now. Fill us with your oil, God. Lord, let this oil be upon us, Panginoon, and our hands will be vessels of healing. Our lives will be vessels of restoration. Our lives will be vessels of forgiveness, God. Our lives will be vessels of deliverance, Lord. And even, Panginoon, sa mga susunod na araw, you're gonna use us, God, for your glory. And we are gonna be vessels of your name that will touch people, that will heal people, Panginoon, that you're gonna use our mouth. And as we declare, Lord, your name over people, ang mga tao yung mapapagaling, mare-restore, Panginoon, dahil ang pangalan mo ang makapangyarihan. Lord, namin pong ipoproclaim sa mga tao. Come on right now, just declare the name of Jesus. Rabakaya, Rabakanda. Rabakaya, Lord, allow us, God, to be vessels, Lord, use our mouth para iproklama ang pangalan mo, makapangyarihan sa lahat. Oh, Jesus, Jesus. Pangalang makapangyarihan, Jesus Cristo. Pangalang makapangyarihan, pangalang makapangyarihan, pangalang makapangyarihan, Jesus Cristo. Pangalang makapangyarihan, pangalang makapangyarihan, pangalang makapangyarihan, Jesus Cristo. Yes, Lord, you are great, God. Yes, Lord. Pangalan mo ang pinakadakila sa lahat. Pag-ibig mo ang pinakahigit sa lahat, Panginoon. Ang inyong presensya, Lord, sa aming pong mga buhay. Yun po ang dalangin, Panginoon, ng bawat isa sa amin. It is your presence. It is your love, God, that will bear compassion in us, God, in the name of Jesus. Lord, move. Continue moving, God. Yes. Dakila ang pangalan mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa iyo. Nais ko ang presensya mo. Siya nga po, Panginoon, hinihingi po namin ang inyong pong presensya na palaging mag-umapaw sa amin po mga buhay, sa amin po mga puso. Lord, kinikilala po namin na kung kami lamang, hindi po namin kayang maging mahabagin. Dahil, Lord, innate po sa amin ang isipin ng amin po mga sarili. Ang mahalin ng aming mga sarili, ang unahin ng aming po mga sarili. Lord, sinusuko po namin sa inyong paanan ngayong oras na ito ang pagiging makasarili. At hinihingi po namin, Panginoon, mag-umapaw sa amin po mga puso ang pag-ibig para sa amin pong kapwa. Tulad ng sinabi po ninyo, nakausap niyo ang Jewish lawyer sa pinag-usapan po namin ngayon, na mahalin po namin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal namin sa aming sarili. Dalangin po namin that we will be a church who love our neighbors, Panginoon, tulad ng pag-ibig po namin sa aming mga sarili. God, let your love, let your compassion be upon us, Panginoon. And naniniwala po kami by faith, ito po'y sumaamin at mag-uumapaw ito. Every time we look at people,
Lord, makita po namin ang mga kaluluwang nangangailangan ng tagapagligtas. Makita po namin, Panginoon, ay mga taong sugatan na nangangailangan ng kagalingang nagmumula sa inyo. At ang makita namin, Panginoon, ay mga tao na kinamatayan ninyo at nais makasama ng pangwalang hanggan dyan sa kalangitan. Lord, sa oras po na ito, kami po nagtitiwala, ito po'y dadaloy sa amin. Ang kagaling ay dadaloy sa amin po mga kamay, kalayaan, Panginoon, sa mga taong hinaalipin. Ito po'y dadaloy sa amin mga kamay, even sa amin po mga bibig, ang buhay na walang hanggan para sa mga taong iyong kinaawan. Sa umagang ito, sama-sama naming nais magbalik sa iyo ng papuri, ng pasasalamat, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ayan, from this day forward, tayo po ay magiging daluyan ng compassion. Amen. So, ngayon pong oras na ito, sama-sama po nating ibalik sa Panginoon ang papuri na nararapat sa Kanya, sa Diyos na nahabag sa bawat isa sa atin. Come on, let's praise the Lord. Let's go! Sino po nakaranas sa kapangyarihan ng Panginoon sa lugar na ito? Ating ibalik sa Kanya ang papuri at pagsamba. Come on! Hey! Here we go! Susulong sa laban, walang araw-araw. Ang Diyos ko'y kasama, amin ang tagumpay. Ako'y magpupuri sa gitna ng laban. Diyos mananagumpay, ang siyang lalaban. Diyos mananagumpay, ang siyang lalaban. Hey! Magtitiwala sa labanan. Mga higante ay talunan. Higit ka sa 10,000 kawan. Higit sa 10,000. Hey! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Armas ng kaaway di mananaig. Dahil may pangako ang Panginoon. Sa Kanya'y susuko, taas ang kamay. Ang Diyos ko'y kilala, anak niya ako. Ang Diyos ko'y kilala, anak niya ako. Hey! Magtitiwala sa labanan. Mga higante ay talunan. Higit ka sa 10,000 kawan. Higit sa 10,000. Bukasan! Magtitiwala sa labanan. Mga higante ay talunan. Higit ka sa 10,000 kawan. Higit sa 10,000. You go! Whoa, oh, oh! 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 Thank you, Jesus. Salamat po sa inyong kahabagan sa ipinaranas niyo po sa aming pong buhay, ang aming pong dalangin. Kami po ay maging vessel din po ng mercy, ng inyong pong grace, sa inyong pong habag sa iba pong tao. Purihin po ang pangalan niyo. Send us, God, save, Lord God, sa aming pong pag-uwi, sa aming paghiwa-hiwalay ngayong umagang ito. And let the blessing, favor of you, our Lord God, be upon us all in the mighty name of Jesus. Everybody say hallelujah! Blessed Sunday, everyone! We encourage everyone to join us po tomorrow. Kung may oras po kayo, kung kaya niyo pong makapag-leave sa mga nagtatrabaho, this time, samahan niyo po kami sa pag-volunteer sa araw ng bukas, March 10.